Ngayong 2025, halos lahat ng phone sobrang laki na. Pero si Realme may ibang diskarte. Naglabas sila ng compact phone na may malaking battery, magandang selfie cam at matibay na build. Ito na ang Realme 15T at honestly, bihira na ang ganitong form factor ngayon. Pero eto ang tanong, sulit ba siya ngayong taon? O marketing hype lang dahil maliit siya at mukhang iPhone? Yan ang aalamin natin sa video na to, kaya make sure na tapusin mo dahil baka magkamali ka ng bili. Unahin natin sa design. Compact talaga siya at yan ang pinaka-unique feature nito. Kaya kung sawa ka na sa mga 6.8 inch na malaking phone, siguradong ma-appreciate mo to. Mas madali itong gamitin kahit one hand lang. At pag tiningnan mo, parang iPhone 16 Pro ang peg. May flat edges at clean camera layout. Ngayon, pagdating sa display, may 6.57 inch Full HD Plus AMOLED panel na may 120Hz refresh rate, 401 ppi at 4000 nits peak brightness. So yes, pwede na pero hindi siya yung best display sa segment. Ang edge lang niya, very smooth sa UI transition, vibrant colors dahil AMOLED. At kahit tanghaling tapat, malinaw pa rin. So kung gusto mo ng compact AMOLED phone na okay sa social media at content viewing, pasok na pasok to. Next, pag-usapan natin ang performance. Under the hood, gamit niya ang Dimensity 6400 Max. May Antutu score na 564K sa version 11, paired with 8GB RAM at 256GB UFS 2.2 storage. Tumatakbo din sa Android 15 with 3 major OS upgrades, so hindi ka maiiwan sa updates. Ngayon, sa mga nagtatanong kumusta sa gaming, sa PUBG Mobile kayang-kaya niya ang HDR graphics with ultra frame rate. Kung gusto mo ng super smooth mode, pwede rin at kaya pa rin ang extreme FPS. Based sa testing, max FPS is 60, average 55 at lowest yung 40 FPS. In short, playable at smooth pa rin, pero tandaan mo, hindi siya gaming focused phone. Kung casual gamer ka lang, sakto na to. Pero kung gusto mo talaga ng raw power, may mas malakas gaya ng Poco X7 o Infinix GT30 sa halos kaparehong presyo. So dito pa lang masasabi natin na average sa performance pero hindi siya disappointing. At siya nga pala, naka 5G na rin pala to. Ngayon punta tayo sa camera. Meron tayong 50 megapixel main shooter at 2 megapixel depth sensor. Pero ang pinaka-highlight talaga yung 50 megapixel selfie camera. Yes, 50 megapixel sa harap. Sa ganitong price range, bihira kang makakakita ng ganitong specs for front cam. Kung tutuusin, kung selfie experience ang habol mo, dito lalamang ang Realme 15T sa presyo niya. Hindi flagship level pero above average talaga sa segment. Ito na boss, isa pa sa mga tunay na highlight ay ang battery. May 7000 mAh na honestly, bihira mo makikita sa ganitong compact na body. Kasi kadalasan, mga malalaking phones lang yung may mga ganyang capacity. Bukod pa dyan, may 60 watts fast charging at bypass charging support. Kaya tamang-tama sa mga mahihilig mag-scroll o manood ng Netflix series. Sa actual charging test, from 0 to 100% umabot ng 95 minutes. Hindi siya yung pinakamabilis, pero reasonable na considering malaki ang battery. Ito pa, may IP68 at IP69 rating. Ibig sabihin may solid dust and water resistance. Pwede mo siyang mabasa ng ulan o matalsikan, safe pa rin. Again, hindi ito pang underwater use, pero dagdag peace of mind. Ito na yung mahalaga. Pagdating sa presyo, may dalawang dapat tandaan. 12,800 ang early bird price at 16,000 naman ang regular SRP. Ngayon, kung makukuha mo siya ng around 12K, solid deal na to. Lalo na kung gusto mo ng maliit, reliable phone na may big battery at good selfie camera. Pero kung nasa 16K ang presyo, medyo mahirap i-justify. Kasi sa price na yan, may malalakas na option gaya ng Poco X7 Pro, Infinix GT30 Pro o Pova 7 Ultra. Kaya kung may early bird offer pa, i-grab mo na. Pero kung usapang SRP na, mas okay para sa akin na mag-check ka ng alternative, depende sa priority mo. Kaya kung gusto mo ng compact, may extra protection at battery monster phone, Realme 15T is a good pick sa presyong 12K. Pero kung performance o gaming ang priority mo, may mas angat na ibang brand. Ikaw boss, anong masasabi mo? Sulit ba siya para sa'yo o hindi? Paki-comment sa baba. At kung gusto mo pa ng mga ganitong tech reviews, comparison at tech tips, don't forget to like and subscribe.